What's up guys? So sa video na to papag-aralan natin yung HTML at kung nag-aaral ka sa web developing at gusto mong maging web developer at gusto mong malaman kung ano yung unang-unang bagay na kailangan mong matutunan sa web developing. Sana makatulong to sa'yo. So let's go! Start tayo. Okay. Unang-una, ano yung mga kailangan nating tools sa pag-create ng HTML. So, nandyan yung text editor, which is ang text editor na ginagamit ko is Visual Studio. Madami pang mga ibang mga text editor, nandyan yung Atom, Sublime, and etc. Pero, ang ginagamit kong text editor is Visual Studio. And then, ano pang next na kailangan natin? Siyempre, ang browser. So, dito natin kasi iraran yung mga web pages na gagawin natin. So, let's start. Once meron ka ng text editor, pwede ka nang mag-start. Una-una, hanapin mo kung saan yung folder na gusto mong paglagyan ng HTML file mo. So, this time, dito natin ilalagay. Like for example, mag-create tayo ng new folder. Let's say first HTML. Okay, so inside that folder, i-create natin yung file na .html. Maraming way para mag-create ng file, pero this time gamitin natin yung text editor to create this file. Una-una sa text editor natin, syempre bubuksan natin yung folder na kinreate natin kanina. Open folder, and then ina-navigate lang natin kung saan yun. Saan na ba siya? First HTML, okay, and then open. Then automatically i-open yan ni text editor natin. And then this time, dito na tayo sa text editor magke-create ng HTML natin. New file, let's say my first web page .html. Okay, ano unang gagawin natin dito? So now that we have file na .html, ang unang kailangan mong ilagay sa HTML mo ay yung syntax na open and close bracket, exclamation point, and then doc type HTML. So, ito kasi yung kadalasang version na ginagamit natin. So, lagi nating lalagyan yan para magamit niya yung version na HTML5. Before kasi marami pang mga versioning na nilalagay dyan. Pero since dito tayo sa date na to, which is 2023, ito yung pinaka-latest. Ito yung gagamitin natin, doctype.html. And then, anong next na syntax na ilalagay natin? HTML tag. Okay? Meron, and then lalagyan mo lagi na siya ng closing. Okay? HTML, and then next is head. Dito naman natin ilalagay yung title and yung mga links na gusto natin ilagay inside the HTML. And then next is body, which is dito naman natin ilalagay yung pinaka-content ng web page natin. Okay. Save natin. And then gusto na natin i-run. Syempre gusto nating i-run to sa browser at para makita natin yung progress natin. So, para i-run yan, balik lang tayo sa file na kinreate natin. And then, i-navigate natin tong HTML na kinreate natin. Double-click lang natin. And then, dapat lalabas yan sa
sa browser. But this time, ibang browser siya lumabas. Pero ilagay natin siya dito. Okay. Once na double click mo yun, automatically pupunta siya sa browser and then magpapakita tong blank page na to. Bakit siya blank page? Kasi kinreate pa lang natin yung basic building blocks ng HTML natin. So wala pa tayong content na nilalagay. Okay? Okay. Balik tayo dito sa text editor natin. This time gusto ko natin lagyan ng title itong page na to. Title, and then lagi tayo naglalagay ng closing. Okay? Let's say yung title natin, let's name it my first ever web page. Then Control S para ma-save natin. Once na-save natin yan, try natin bumalik sa browser and then click refresh. And then makikita natin dito yung my first ever web page. So dito na napupunta yung title na kinrate natin. Okay? So next is ang HTML parang ano lang yan, nagke-create ka lang ng documents pero sa browser mo siya nakikita. Okay, sa documents kapag nagke-create tayo ng like for example ng Word, meron diyan mga headings, may paragraph. So i-apply lang natin 'yun sa HTML. Ayun yung pinaka-basic niya, ayun yung pinaka-basic concept ng HTML. So like for example, i-tackle natin yung mga heading. Okay? Sa HTML merong 6 na heading. Meron tayong H1, i-close natin, H1, and we have H2, H3, H3, H4, H5, and H6. Okay. So, basically, iba-iba siya ng mga sizes. Okay? Yung heading 1 natin, supposedly, ito yung pinakamalaki. H2 hanggang H6. Ayan yung palit na siya ng palit. Okay, unahin natin yung H1. Lagyan natin ng content ang H1 na this is heading 1. This is heading 1. Control S para makita natin and refresh yung browser. Yun, makikita natin yung first ever heading na ginawa natin sa webpage natin. And then gawin lang natin to, i-apply lang natin sa next heading 2 para ma-differentiate natin kung ano yung mga sizes nila. Yung default sizes nila. Refresh ulit and then ayun, makikita mo heading 2. Then heading 3, heading 4, heading 5, heading 6. Edit lang natin. Heading 6. Control S to save. And then refresh ulit natin. So ayun, makikita natin yung mga iba't ibang klase ng mga heading. Okay? So next is meron tayong P tag, which is we call that paragraph. Dito natin nilalagay yung mga contents like yung mga paragraph na mga mahaba, composed of 2 to 3 sentences. So, for example, maglagay lang tayo ng mga dummy text. Okay? Lorem. Okay. Control S and save and refresh. So, ayun. Makikita na natin yung paragraph. Okay? For example, gusto ko ulit gumawa ng panibagong paragraph. Okay. Refresh. Then, ayun. Dalawang paragraph. Since dalawang paragraph pinilagay natin. Ano pa yung mga iba't ibang, ano pa yung mga common syntax natin? Common elements. Meron tayong A, which is anchor. A tag.
Ito naman yung links, kung alam niyo yung mga links. For example, this is a link. And then, syempre, dahil link siya, madalas yan kiniklik and then mare-redirect ka sa panibagong page. Let's say, YouTube. Lagyan natin, youtube.com. Gusto natin mag-redirect siya sa youtube.com. Click Control S to save and then click natin yung browser para ma-refresh. Ayun yung this is a link. So ito yung text na ito yung link na ginawa natin, which is magre-redirect dapat sa YouTube. So once we click that, ayun, hindi siya pumunta ng YouTube. So best is type YouTube kasi sometimes kailangan niya ng true, kailangan niya ng legit na page. Okay, Control S, back lang natin, then Control S, refresh, and then once we click that, yun, pumunta na siya ng YouTube. Okay, ayun yung pinaka-function ng link natin. Okay, anong next? So next element na karaniwan natin ginagamit is yung image. Okay? Meron akong prepared dito na link ng image. Para ito na lang yung ikakopy natin sa source ng image. For example, gusto natin maglagay ng image sa HTML natin. Kailanganin natin lagyan ng value yung source attribute. Okay, and then yung alt yung nagsisilbing title ng image natin. Once we click it, and then punta tayo sa browser, refresh natin, ayun, nakita natin yung image na nilagay natin. So medyo sumama yung this link, okay? So bakit sumama yung anchor natin, yung link natin? Kasi yung a tag, kadalasan yan wala siyang ino-occupy na width or something. So para ma-solve natin yan at gusto natin ipunta sa taas ng image, which is ay yung expected natin, try lang natin lagyan ng P. So inside ng P, ilalagay natin yung a tag natin. Okay, paste, save, then refresh natin. So ayun. So ito yung pinaka-basic ng pag-create ng HTML. So siguro sa next video itatakil naman natin yung pag-create ng mga styles and yung mga containers, divisions. So ayun yung pinaka-basic na elements na karaniwan na ginagamit natin sa HTML. Sa next video naman, try naman natin lagyan siya ng mga styles, colors, background colors, and like yung containers, yung mga div, papag-aralan na natin yan sa next video. Okay, please subscribe para maging updated kayo sa mga next video natin. See you on the next video. Thanks guys, bye-bye.